ng Panginoon ay may noong sinabi Jesus sa mga tao, ang pag-ari ng Diyos ay katulad ng kanyang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y umayo at pinabili ang lahat ng anarian niya at binili ang bukid na iyon. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng mamalakan na naghahat ng mamahaling peres. Nang makita ng isang peres na napakahalaga sa Mayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang pagod talaga galing sa trabaho. Inyong katabi sa good evening, sister. Good evening, brother. Ayan. May tatanong po ako sa inyo. No? Kung meron akong 1,000 sa aking kamay at ito'y aking tututin, sino kumuha nito? Oops, lahat. Diba? Wait ba? Kung ang 1,000 ay aking tapakan, kukunin niyo pa ba? Kung yung 1,000 ay aking nasa ng pass, yan, kukunin niyo ba? Ayun. Yung bang paglukot, yung bang pagtapak, yung bang pagpunas ng pawis, nakawala o halaga ng 1,000? Hindi po ba? Kasi ganun din, buhay ng bawat isa sa akin. Alam niyo po, itong kayamanan na tinutukoy dito, of course, ito'y paghahari ng Diyos tungkol sa paghahari ng Diyos. Pero saan ba naghahari ang Diyos? Kung hindi dapat sa bawat isa sa atin. Alam niyo yung kantang Ikaw ang aking tanging yaman na di lubusan. Alam niyo po, yung tanging yaman, kung tingnan mo, ito ay parang ang Panginoon na kumakanta para sa atin. Bakit? Kasi para sa Diyos, no? Tayo ang kanyang tanging yaman. Kung tutignan niyo, kung babasahin niyo talinghaga ng Panginoon, sabi ito, ipinagbi ang lahat para lang doon sa kanyas at para lang doon sa kayamanan. Hindi ba itong ginawa ng Diyos para sa atin? Hindi ba ibinigay ng Diyos ang lahat sa akin? Lalo-lalo kanyang isang anak na si Jesus. Dahil para sa kanya, para sa Diyos, ikaw at ako ang kanyang tanging yaman. Ganyan tayo kahalaga sa Diyos, mga kapatid. Kaya nga, huwag mong isipin na dahil dumaraan sa pagsubok ngayon, dahil sa dami ng problema mo ngayon, dahil sa mga taong naninira sa iyo ngayon, baliwala ka na bilang tao. Tandaan mo, kapatid, ikaw ang tanging yaman ng Diyos. Pero ang tanong, kung ikaw at ako ang tanging yaman ng Diyos, siya rin ba ang tanging yaman natin? Kasi vice versa. If we are the treasure of God, do we have also God as our only precious treasure? Sino sa inyo nakapanood dito ng Lord of the Rings? Si Gollum. How much
he was consumed by the ring. Dati, siya ay isang hobbit. Pero dahil sa ring, which he see as a treasure, nung nangyari sa kanya, naging parang monster siya. Kasi naging treasure niya. Di ba? But if God is our treasure, no? Hindi mo na kailangan, kapatid, magpunta ng barbershop, kasi ikaw ay guwapo at aganda sa paningin ng Diyos. Hindi na palitan ang iyong halaga sa paningin ng Diyos. At hindi lang iyon, ikaw din ang tatanggap ng pagpapala at benefits dahil ang Diyos ang inyong tanging yaman. Sana po, katulad ni St. Peter Chrysologus, San Pedro Chrysologo na isang santo. Alam nyo, ito yung sikreto ng mga santo tulad ni San Pedro Chrysologo. Para sa kanila, ang Diyos ang kanilang tanging yaman. Sana ito rin ang hingin natin sa Panginoon. At sana, huwag nating isipin na tayo pinabayaan ng Diyos. At huwag nating alisin sa ating isip na tayo rin ang tanging yaman ng Panginoon. Magsitayo po tayo. Pakinggan natin ang paanyaya ng Diyos na humingi tayo sa Kanya ng mga bagay na tunay na mahalaga. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.